Yes, hello, magandang umaga po sa inyong lahat, mga idol, mga kapaps. Ayan, ayan, nandito na naman po tayo sa channel ni Papa Chad para sa isang episode, syempre, about motorcycle na, di ba, mga idol, mga kapaps. Ano po ba yung ginagawa dito sa channel ni Papa Chad? More on mga motorcycle tayo dito, troubleshooting, motorcycle repair, remedyo, kung paano natin ayusin pagaganahin yung mga motor natin, kung paano magkakabit ng mga accessories, etc. etc. More on motorcycle tayo. Makikita mo yan dito sa channel ni Papa Chad the Mechanic. Siyempre, kung mapapansin nyo po, yung kamay ni Papa Chad ay so dirty na po kasi may ginawa po tayo kanina. May mga customer ako kanina, may nagpapalit ng bearings, pakabit ng kadena, kaya ganito, so dirty. May nagpakabit ng throttle cable, air gasket. So mga minor lang naman yung customer ko kanina. So then may pumasok na customer. Kumbaga ito yung pinaka worst kasi dead bat talaga. As in wala po talagang kuryente yung kanyang ignition dito po. Yung papuntang spark plug po. As in wala po talagang nag-spark na kuryente dito, no? So bakit po nagkaganon? Bakit wala pong kuryente na lumabas? Pero bago ko sabihin sa inyo yun, muna tayo para maumpisa na natin to. Intro! You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Yo! What's up? Welcome back ulit sa channel ni Papa Chad. Ayan, ayan. So, para po sa problema ng motor na to, susolusyonan natin yan. Kung ano yung magandang remedy na magagawa natin sa problema ng motor na to. And I'm your host, Papa Chad again. Diba? Welcome po sa channel natin sa mga bago po dyan na mahilig po sa motor, no? Na gusto magkaroon ng idea about wiring naman. Kasi wiring yung topic natin ngayon. Troubleshooting ng wire ng motor. By the way nga pala yung motor natin, Pinoy 125 Motoposh. Ayan yan. Motoposh po ay TMX parts, Honda parts. Ayan yan. So, napakadali lang po i-wiring ito. So, color coding may pagkaparehas po sa Honda. Kaya, stay tuned, panoorin mo to hanggang matapos para magkaroon ka ng idea about wiring harness ng Motoposh 125. At saka nga pala, sa mga bago dyan na ngayon lang nakabisita sa bahay ni Papa Chad, ay pa-click ng subscribe button natin. Ayan! At saka yung notification bell. Ayan! Para lagi tayong updated sa mga video na gagawin ni Papa Chad. Nagagawin ko, di ba? Ayan, so, start na natin. I-trace natin yung problema ng motor natin. Let's go! So, ano na ba una tinanggal natin? So, syempre, tinanggal natin yung upuan. Saan ba yung tatanggalin natin? So, ito yung bolt na yan. Natanggalin natin yan, magkabilaan yan para matanggal yung upuan. Then ito naman yung length ng tangke. Ayan, so tinanggal natin yung tangke para makita natin yung buong wire, no? So ayan, so ano po yung unang chinek natin? Chinek natin dito sa kanyang ignition coil. Ayan, ito yung ignition coil. Papunta yan ng spark plug. Tinanggal natin yung spark plug cap, then nilagay natin sa ganyan. Then in-start natin. Walang lumabas na kuryente. So, hindi talaga under yung motor. Then, trinace natin, pataas, papunta sa kanyang ignition coil. Yung source ng kuryente na pumapasok sa ignition coil, ay trinace natin. Ito nga pala, ay galing ito ng CDI. Ayan, so, paano mo yan i-check if may kuryente? So, ganun, i-start mo rin, then, ikikis-kis mo to dito if may spark. So, ang siste, walang spark na nangyari. Ayan, then, sunod na ginawa ko, chinek ko yung kanyang CDI. So, ito yung wire kaganina na black na may yellow. Ito po yun, yan, papunta ng dito, no? So, galing siya dito. Then, check natin yung source ng kuryente niya. Dahil nga direct current ito, yung kulay niya dyan ay black red. Itong black red na ito ay papunta to sa stator. Ano yung stator? Yung po yung stator. Yan, may black red dyan. Ito po. Ba? Ayan.
Ito po yung black red na sinasabi ko na galing sa stator. So, tinest natin po yan. So, paano ko po tinest? So, tinanggal ko po ito rito. Yan. Then, naglagay ako ng wire. Gaya na ito. Then, ganun ulit yung ginawa ko. In-start ko. Clinic ko ng ganyan. So, walang kuryente pa din. So, ibig sabihin, walang problema doon. Walang problema dito. Yung hindi nagbibigay ng kuryente ay yung kanyang main source. Saan yung main source nagmumula? Sa punta yan sa kanyang stator. Dito yung socket, tinanggal ko. Kasi tinanggal ko na po yung stator. Ito po. Ito po yung primary, mga pops. Dito po nagmumula yung source ng kuryente ng direct current na stator. Ibig sabihin, walang ibinibigay na kuryente ito, kaya walang kuryente na dumadaloy sa wiring niya para ibigay dun sa spark plug at saka para umandar ito. So, ibig sabihin talagang blackout talaga. So, na-trace natin na sa source yung may problema. Ayan, so nakita na natin kung saan yung problema ng motor niya, kung bakit wala itong kuryente. Na-trace na rin natin kung saan yung kumbaga lost connection, no? Kung bakit wala itong source ng kuryente. Ngayon po, yung gagawin natin ngayon ay susolusyonan natin. At titignan natin yung stator, if pwede pa ba natin itong gamitin, o may solusyon pa ba tayo magagawa para sa stator na ito. Kasi medyo may pagkamahalan yung stator na yan, no? Lalo na sa panahon ngayon, mahirap po yung pera dahil sa nangyayaring pandemya, diba? So, solusyonan lang muna natin, trace natin kung paano natin to maayos, no? So, ngayon, panoorin natin yung ginawa kong pagtanggal, pagbukas po sa stator na to. Let's go. After nun, papanoorin din natin kung anong remedyo yung ginawa ko sa stator na to. Yan. So, BTR, labas na po. Saan ka lalabas? Dito? Dito yata. Sige. Ayan, sige, manonood na lang ako. Ay, nakita ko na. Sige. Panoorin natin. Ayan, so tatanggalin mo muna yung dito sa taas. So, may isa pa yan sa baba. May isa pa to sa baba dito. Tatanggalin mo rin. No? So, tinanggal ko na siya kanina. So, para matanggal mo ito, cover na ito. Tanggal na. Then, next na tanggal natin itong tatlo. Sandali lang. Hindi ko gano'ng makita. Pwede mong palakihan yan. Palakihin. Kahit palakihin, palakihin na lang ako. Okay, sige. Next na tanggal natin itong tatlo. Ayan, ito. Tanggalin natin to. So, mayroon pa to dito ang lock. Tatanggal ko na rin kanina. Dahil para ito buksan. Sa starter po ito. Yan. Paglag natin. Then, meron itong nuts dito. Ito. Tanggalin mo rin yan. So, in case niya, wala na. Lalagyan na lang natin yung mamaya. Then, yung mga ito. Dito, tsaka dito. Yan. Yung mga then pag natanggal mo na yon, so tugtong mo lang to para lumuwag. Then dahan-dahan. Yan. Tanggal na. Siyempre, nga pala, kanina, nagtanggal ako ng oil. Mapapansin nyo, ito yung oil. I-drain ko na siya. No? Ayan. Yun yung unang gagawin mo pag magtatanggal tayo na ito. Tanggalin mo na yung oil kasi dito lalabas yung oil pag hindi ka mag-drain. Diba? Yun. So, okay na tayo dyan. So, okay ba pa dyan? Ayun, so ganun pala yung tinanggal. So, ganun pala yung
nakita nyo, ganun pala yung tinanggal. Ganun pala yung unang gagawin natin, gagamitin nating tools at yung tatanggalin nating mga nuts and screw nuts. Ayan na yan. So, paano naman po sinolusyonan ni Papa Chad yung kanyang stator? So, gaya ng nasabi niya kanina, may problema sa stator. Ano nga ba problema ng stator? So, panood ulit natin kung ano yung problema ng stator, then at kung paano ito sinusyonan ni Papa Chad. No? So, saan ba ilalabas? Sa baba? Siyempre sa taas. Then, so, panoorin natin ulit sa taas. Ay, nako. Maliit na naman, maliit. So, palakihin ulit natin. Ayan. So, ikakabit na natin to ngayon. So, bago natin to ibalik, punasan natin yung mga, ano na yan, oil. Parang ulas. Then, dito rin, pupunasan natin. Then, maglalagay tayo ng sealant. Sealant? Ng gasket maker. Sealant. Sa gulong yun, Yan. So, lalagay natin yan dito. Yan. Para hindi tumagas. Kasi nga, punit na yung kanyang gasket. Pero nga, dahil kulang siya sa budget, pinabili ko na lang siya ng gasket maker na silicone. Yan. Kasi yung silicone po, pag natutuyo, parang goma. Yan, kahit medyo sira na yung gasket mo, pwede pa yan pag silicone ginamit mo. Wag lang sa center gasket ng makina kasi hindi pa pwede yung silicone. Pag sira na yung gasket mo, dapat talaga bago. Yan. Yan, so okay na tayo dyan. Ibabalik na natin ito doon. Siyempre, punas-punas mo na, di ba? Ito nga pala yung ginawa kanina. Yung napanood nyo. Ito yun. Then, babalik na natin para matest natin if may kuryente na yung ating coil. Diba? Kung paano natin tinanggal, ganun din natin ibabalik. Siyempre, may mga tamang sukat po yung bolt na to. Hindi po yan basta-basta papasok if hindi siya doon talaga. Ayan, gaya na ito. Yan. So, hindi ka magkakamali dito sa paglagay. Yan. Then dito, may nahanap na ako kanina, kumuha na ako ito. Para to dito. Yan. Then, higpitan natin. Gaya ng mga napapanood nyo sa mga nakakong video, yung paghigpit, hindi mo na masyado. Then, sa baba, sa gilid. Yan. Taas. Tapat-tapat yung paghigpit. Mga paps. Para maganda yung lapat ng kanyang gasket. Hindi ito mapunit. Yan. Yan, kita. Yung saktong higpit lang ha, hindi yung masyadong todo bigay. Yung sapat lang, di ba? Yan. Then next mong ipapasok yung gear ng kanyang starter. So, unahin mo muna to. Kung mapapansin mo to, dito to sa may parang ano, ayan o, mapapansin mo yan, diyan mo yan nilalapat, ayan, yan, then sapa, then yung gear, pag ganyan yung maliit na sa loob, malaki na sa labas. So, unang try mo hindi pumasok, yung gagawin mo lang, gagalawin mo yung kickstart, yan, panoorin nyo, tingnan nyo rito. Gagalawin ko yung kickstart, nagkikick ko. Then i-press mo lang to. Yun, pumasok, di ba? Then lalagyan mo ng another sapa na naman. Huwag mong kakalimutan yan. Then punasan mo lang to rito.
Then, i-shoot mo sa tamang pagkakalagay. Meron yung butas dito. Shoot sa butas. Ayan. Then, press. Ayan. Diba? Then, ipipesto natin yung wire. Unahin mo natin yung neutral. Ito po ay sa neutral. Sensor po ng neutral. Ayan, pesto natin. Ganito. Ayan. Then, lagyan natin yung lock. May lock po yan, mga i. Ayan. Ayan. Then, ibabalik na natin to dito. Para matest natin if may kuryente na. Di ba? Yan. So, ito po yung sa ignition. So, panoorin nyo mabuti. I-kickstart ko. Then, ikikis-kis ko rito if may mag-spark. So, focus nyo lang po. Lalapit tayo unti. Ayan. Lalapit tayo. Tingnan nyo po na mabuti if may mag-spark dito, ha. I-kickstart ko po. Tingnan nyo mabuti if may mag-spark. So, nakita ko po siyang nag-spark. So, sana po ay nakita nyo. Then, i-connect na natin to rito. Ayan. Then, ikakabit natin to. Yung tinanggal natin kanina. Ayan. Then, yung sa ignition coil sa taas. Sana nakikita nyo na may kuryente na siya. So, ayun mga paps, no? Okay na siya. May kuryente na po siya, di ba? Kitang-kita nyo naman po, nag-spark na. So, ibig sabihin, doon lang yung problema ng stator niya kung bakit nawalan ito ng kuryente. Nag-lost connection po yung pinaka-main ng ignition, no? Doon sa loob ng primary na. So, tatapusin ko na lang ito, no? Then, panoorin nyo na lang po ako para mabilis tayo. Okay, basa nyo yun? Then, let's do this! Kasi nga pala, i-road test pa natin to, di ba? Para mapanood nyo rin, baka mabot na yung may-ari. No, hindi natin mapakita tuloy na tumatakbo. So, panoorin nyo lang ako, tatapusin ko yung video na to. Okay? Mag-music kayo dyan, para mas maganda. Music! Papandarin muna natin. Yo mga paps, success tayo. So nasolusyonan natin yung problema ng motor niya. Yan. Yes. Okay na, diba? Thumbs up. So ayun mga paps, kung nagustuhan nyo man po yung video na to o nakatulong man tayo sa inyo, no? Pa-like na lang po tayo, pa-share, pa-comment video natin.
If may katanungan man kayo about motorcycles, solusyonan natin yan. Mag-comment lang po kayo sa akin, sasagutin niya ni Papa Chad, gagawin niya ng video. So ngayon, panoorin natin, nirorotis ko to sa kalsada. So stay tuned, tapusin natin kasi mamamasyal muna tayo ng konti doon sa sa may village naman ulit. Tara, let's go! Ayan, job well done, job well done. Money, money, money. Madali nga lang, pero ganun talaga ang buhay. No, pinagpawisan ako. Whew. Yo, once again, thank you po sa mga tumambay at nanood hanggang matapos yung video natin. Papa Chad TV po. Pagkaya ng lagi sinasabi po. God bless po, thank you. Tapos na tayo dito. Ano pa, di peace yo.